Mismong si Transportation Secretary Vince Dizon na ang umamin na hindi viable o hindi praktikal na ipagpatuloy sa ngayon ang Public Transport Modernization Program. Malinaw anya yan sa dami ng hindi nakakabayad sa inutang na pambili ng modern jeepney. Ano na kaya ang mangyayari sa programa? Alamin sa pagtutok ni Joseph Morong. Sa lampas 170,000 ng mga public utility vehicles sa buong bansa, nasa 76,000 lamang ang consolidated o yung mga nagbuo ng mga kooperatiba at magpapalit ng modern jeepney. Halos 80,000 o 60% pa ang hindi consolidated. Yan ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Appointments sa pagkakatalaga kay Transportation Secretary Vince Dizon. Ang mas nakakabahala pa ayon kay Senador Grace Poe, Vice Chair ng Senate Public Services Committee, marami na ang mga hindi nakakabayad ng inutang nila sa mga bangko pambili ng mga modern jeep. Ayaw na rin daw magpautang ng mga bangko. 15.3 billion ang released loan ng gobyerno from Land Bank and DBP. One-third of that, 5.1 billion defaulted amount. So paano ngayon itong modernization program moving forward? Pag-amin ni Dizon, dahil dyan parang nababahura ang Public Transport Modernization Program o PTMP. To be quite honest, Madam Senator, if given the present state of the modernization and kung itutuloy-tuloy lang po, tingin ko po yung fact na hindi na nakakabayad ng utang ang karamihan sa mga bumili ng bagong mga sasakyan, that is a clear sign that it is not viable in its present state. Ayon sa ilang grupong nauna nang nag-consolidate na antala raw ang kanilang pagbabayad dahil sa pandemya. Pero nakakabawi na raw sila. Hiniling nila sa gobyerno na tulungan ang mga nahihirapang mga kooperatiba para makapagbayad. Ayon naman sa ilang grupong kontra sa programa, dapat nang ibasura ang programa at ibalik ang mga individual na prangkisa. Ayon sa Transportation Department, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang programa sa kabila ng mga balakid at tutulungan daw nila ang mga kooperatiba na makabayad. We're not walking back the program. I want to make that crystal clear. We will support those that have already consolidated, but those that were not able to enter, we have to allow them to still earn a living. Kakausapin daw ng gobyerno ang mga bangko para magpautang ulit. Nitong Mayo, muling binuksan ng DOTR ang PTMP para sa mga hindi pa consolidated para applyan ang mga rutang wala pang masyadong kooperatiba. Bubuksan rin daw sa mga Pilipinong manufacturer ang programa para makapagbenta sila ng mas murang mga modern jeep. I know a lot of Filipino companies backed up by foreign funding who want to enter the EV market, particularly dito sa PUV. Kaya lang, one of them, I would like to give an example. Hindi sila in-accredit. Lusot naman na sa committee level ng Commission on Appointments si Dizon. Bukod sa PTMP, sinabi ni Dizon na may matatapos na mga big ticket na mga proyekto ang gobyerno sa taong 2027 tulad ng MRT-7. At kung suswertehin ay sa dulo ng taong 2026, maaaring gumana ang istasyon nito mula Trinoma sa Quezon City hanggang Sacred Heart Station sa Caloocan. Gusto nilang isabay sa 2027 ang common station na magdurugtong sa linya ng MRT, LRT at busway. Mauna naman daw sa taong 2029 na mag-operate ang istasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR mula Valenzuela hanggang Malolos. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.